Dahil sa nararanasang El Nino, bumaba raw ang produksyon ng mga gulay kaya nagmahal ang mga ito sa merkado. Ang ilang produkto naman sa isang palengke sa Maynila mataas din ang presyo pero yan ay dahil hindi nasusunod doon ang itinakdang SRP. Nakatutok si Bernadette Reyes. Nasita ang ilang tindera sa Sampaloc Market dahil sa mahal nilang paninda. Sa pwesto ni Aling Angelina, 135 ang kilo ng manok, 160 pa nga kung choice cuts. Iba diba naman ang live, nababa, nataas, nababa, nataas. 62 ngayon ang live. 62 sa Portre. Ay kami naman sa biyahero. Kaya naman ang ilang mamimili tulad ni Lane, dumidiskarte na lang. Pinagkakasya ko lang ko ng mura, yun na lang. Halimbawa po ngayon. Yung leg po. O, tapos hahaluan ko na lang ng pakpak. Sabi ng DTI, bumaba na sa 62 hanggang 70 pesos ang farm gate price ng manok ngayon dahil sa maraming supply. Kung ipapatong dito ang kita ng traders na 50 pesos, dapat 112 hanggang 120 pesos lang ang kilo ng manok ngayon. Nagulat rin ang DTI sa taas ng presyo ng isda tulad ng galunggong. 140! Ang mahal! Mahal nga po siya. Magkano po? Mataas din ang bentahan ng asukal. Sa pwesto ni Aling Gigi halimbawa, 54 pesos ang kilo ng puting asukal, samantalang 50 pesos lang ang tinakdang SRP ng Sugar Regulatory Administration. Pag kilo mo, may natatapon din. Kaya hindi naman eksaktong 50 kilos yung nakikilo mo doon sa isang sako. Plastic pa. Expected na namin tuwing summer talaga medyo tataas yan. Sa kalapit na grocery, nasa 57 pesos ang kilo ng puting asukal. Tumangging mabigay ng pahayagang supervisor pero ipinagbigay alam na raw niya ito sa pamunuan. Sabi ng DTI, makikipagtulungan sila sa retailers para makakuha ng produkto sa suppliers sa mababang presyo. Kinausap natin sila na baka pwede na sumunod sila sa SRP. Siyempre sa umpisa, pakiusap muna. Pag hindi natin nakita na nag-comply sila, tsaka natin sila i-issue ng violation. Bago matapos ang buwan, maglalabas ng panibagong suggested retail price guide ng DTI para magsilbing gabay sa mga mamimili. Mahalaga raw na masunod ang batayang presyong ito para mapanatiling stable ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Asahan na rin daw ang pagtaas ng presyo ng gulay dahil sa El Nino. Bumaba na daw kasi ang produksyon nito. It is a possibility. We want to address that immediately. And we are actually looking at how to help the farmers continue producing despite the El Nino. Pero sa Urdaneta City, Pangasinan, bagsak presyo naman ng gulay. Dahil daw sa init ng panahon, ang mga talong, sitaw at kamatis mabilis na nabubulok. Madami din daw ang supply pero kakaunti lang ang namimili. Kasi sa mga lugar na nanggagaling sa south, doon na sila pumupunta, hindi na pumupunta rito iba. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.